Hi guys! Kumusta mga tropa Pits? So, kakadating lang namin ni Mrs. Galing kami sa grocery. We visited Lucky 97. So, it's not too far. Nilakad lang namin. It took us siguro mga 10 minutes to get there. Medyo matagal lang yung pabalik kasi syempre may bit-bit na kami. So, share ko lang sa inyo yung mga pinamili namin today. Eto na siya. So, yan. Yan lahat yung nabili namin sa araw na to. Okay, so we have pork. Kasi nagkikrave ako ng sisig. So, bumili kami ng, I think this is Kasim. Ito, wala silang tindang maskara. Ang meron lang sila tenga. So, pinagtyagaan na namin. Ito ay 0.655 grams. $8.66. Ito namang, actually, ang nakasulat dito, pork leg with skin eh. Akala ko, Kasim. So, this is 1.497 kilograms. $9.87. Bumili rin kami ng frozen tahong. Kasi dito meron naman silang tindang fresh na tahong. Kasi syempre, sobrang mahal. Ito nga, alam ko, mahal na rin eh. Pero dahil gusto namin kumain, so walang no choice. Syempre, favorite ko, kahit na medyo marami na tayong sugar sa katawan, favorite ko pa rin yung gelatin. Kaya meron kaming Mr. Gulaman. Kung sa Pilipinas, this is just 10 pesos. Dito, more than $1 per piece. Pero okay lang, kasi nga gusto natin kumain eh. Yung pipino nila, ganyan kahaba, grabe. So, gustong gumawa ni Mrs. ng salad eh. Kailangan bilhin yung mga sangkap para masaya, right? At, nung pumunta kami dito, ang dami namin dalang noodles, including pancit canton. Pero dahil favorite namin, naubos na. So, tatry namin yung pancit canton dito. Pareho ng packaging eh, pero may mga narinig kami na iba daw yung lasa. So, we'll let you know kapag nagluto na kami. Pero packaging-wise, the same naman nung nabibili sa Pilipinas. Kaya medyo, hindi rin ako sure kung totoo nga bang iba ang lasa ng pancit canton dito at yung pancit canton sa Pilipinas. Bumili rin kami ng puso ng saging. Magkano to? That's $3.59. Dalawang perasong maliit na puso ng saging. Pwede kasi itong gulayin separately or pwede siyang ilagay sa saan ba? Sa isda, pero rin to. Yung talong, 8 perasong maliliit na bilog, $4.31. At dahil itong tinapay na to naman ay malapit nang ma-expire, so naka-markdown siya, 50% off. So binili ko na rin kasi nga sa Tuesday pa naman siya mag-expire. Malakas naman kami sa tinapay. So, why not, diba? And then yung bok choy, syempre kami bilang, alam mo yun, galing sa Pilipinas, tapos ang hanap buhay namin dati, namamalengke para sa aming mga mahal na kapitbahay, talagang very, nakaka-trigger yung presyo ng mga bilihin dito. Kasi nga, sobrang mahal. Very familiar kami sa prices sa Philippines. Kaso, ang biruan namin ng misis ko, mahal yung pamasahe ng mga gulay at saka ng mga alam mo yan, ng mga fruits and all of this, papunta dito ng Canada. Kaya, ayun, ganun yung presyuhan. Magluluto din kami ng sinaing na tulingan. So, pagtsatsagaan na namin isaing tong 2 peraso. Hindi na kami bumili ng marami kasi, alam mo yun, hindi napapasok sa budget eh. So, nagpaturo na si Macy sa paggawa ng tulingan sa kuya ko. So, let's see what's gonna be the result. At, ayun, bumili rin kami ng boneless bangus. Sabi dito yung boneless bangus galing daw ng Pangasinan. So, expect natin na masarap to. Kasi galing ng Pilipinas. So basically, ayan lang. Yan yung mga pinamili namin. It cost us $123.67. Ayan. So, pagka kinonvert nyo sa peso, talagang sasakit ang ulo nyo. Kami kasi may sakit pa kaming convertritis.
Kaya talagang every purchase namin, masakit sa ulo. Pero alam mo yun, ganun talaga. Soon, gagaling din yung convertritis kapag we started to, alam mo yun, generate ng income namin. So that's gonna be very, very soon. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung na-loot namin for the day. I hope you enjoyed this video. So guys, please follow yung reels na ginagawa ko. Kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook ko, paki-follow na lang din. And then, kung hindi naman nakakahiya, pa-share na din. At tapos kung may stars kayo, share nyo na din yung stars nyo sa akin. Okay? So thank you everybody. Enjoy your day. Kasi kami, nag-enjoy kami dito. So, yun lang. Bye!